stand, please, and we will turn our Bibles in the book of Galatians. There's a familiar passage in the book of Galatians. We'll go to the works of the flesh and the fruit of the Spirit. Okay? Galatians chapter 5. Are you with me now? All right, look at verse number 19. Let's start from this. Now the works of the are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, inveighings, murders, drunkenness, revellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with affection and lust. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, inveighing one another. Now tonight, nakaraan pag-aaral natin, I think the last time na nagsalita ko sa inyo rito on a Wednesday night, I talked to you about righteousness, but tonight I'm going to talk to you about incarnation. Okay? Incarnation. Now, incarnation is a doctrine that we believe about the Lord, the incarnation of the Lord Jesus Christ. Pero titignan natin yung implication nito sa ating buhay Kristiyano. Ano naman yung implication ng incarnation sa buhay natin bilang isang Kristiyano? Okay? Now, bakit ang Panginoong Kristo nag-manifest in the flesh? Okay, what's the very purpose of that? So, dapat maunawaan po natin yan. Okay? So, let's bow our heads. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaral sa gabing ito. Bigyan niyo po ang bawat isa ng ability to understand your word. And not just to understand, but to be willingly, O God, received your word and what you want from us or for us, and your will for us, we might have the ability to receive it with joy. Pagpalain niyo po ang pag-aaral na ito. Please make me a blessing to your people tonight. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Now, first of all, ang gagawin po muna natin ay uunawain muna natin yung incarnation on the part of the Lord Jesus Christ. No? Is everybody ready? Everybody pay attention, mga kapatid. Kasi I don't know kung na-discuss na natin sa Sunday school ang doctrine ng incarnation. Hindi ko gaanong natatandaan. But anyways, maaring sa Bible school ay narinig nyo na ito doon sa subject ng life of Christ. Okay? Sino nagtuturo? Yes, na-discuss nyo na ba yung life of Christ? Incarnation? All right, that's good. Okay. And so, this is very important. But, you know, dapat malaman din po ninyo, hindi lamang po yung mga estudyante sa Bible school. Kaya, yun ang sinasabi ko, mga kapatid. Ang advantage ng mga estudyante sa Bible school ay meron silang advanced learning. You see? So, mas malaki ang natututunan po nila. Okay? And by the way, kanina natutuwa ako, nakita ko nakahilera dyan yung mga bata, sabi ko, saan galing itong mga bata na to?
Dito nga pala sa junior church. No? At salamat kay Brother RG at saka kay Brother Ivan na nag-aalaga po sa kanila. Akala ko nga kasama sa mga bata si Ivan eh. Siya pala yung assistant doon ni Brother RG. No? Yeah, that's good. Good job. Palakpakan po natin yung mga junior church. Yeah, that's good. That's good. So, makikita po natin, yun po ang tatalakayin ko po sa inyo, ang patungkol sa incarnation. Para sa hindi po naunawaan ng mabuti, ay dapat maunawaan nyo ng mabuti ang katuruan na ito. Now, ang incarnation po ay tumutukoy po yan sa Panginoong Hesukristo. Okay? Sa Panginoong Hesukristo po yan tumutukoy, una sa lahat. Okay? At mamaya, titignan lamang po natin mamaya yung implikasyon nito. Ano yung pinaaabot nito sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Yun po ang ending ng pag-aaral natin. Okay? So, at least, kumbaga, parang nanonood kayo ng pelikula, alam nyo na kaagad yung the end. Kasi kung patay yung bida o buhay yung bida. Alright? You ready? Okay. So, patungkol po ito sa Panginoong Jesucristo, na ang Panginoong Jesucristo ay isang Diyos na naging tao. Okay? Na ang Diyos ay nagkatawang tao. Now, yan ay makikita po natin mga kapatid. Ang talata na yan sa John 1:14 I'm just giving you a reference para maunawaan po natin. Sa John chapter 1, in verse number 14, yan po yung patungkol sa incarnation. Makikita niyo po sabi ng Biblia, and the Word was made flesh. The Word na tinutukoy po dito ay yung Logos, which is referring to the Lord Jesus Christ. Okay? Are you following me? Okay. Pay attention ng mabuti mga kapatid kasi ito po yung napakasimple. Ito nga, lagi ko po sinasabi sa inyo mga kapatid. Okay, listen, sinasabi ko lagi sa inyo, mahirap maniwala na merong Diyos kasi hindi nyo nakikita ang Diyos. Kaya alam nyo po ba mga kapatid, mapalad tayo na maliwanag sa atin na meron talagang Diyos. Hindi lang basta tayo na dumating sa punto, naniniwala ako na merong Diyos. Merong ganito, ganyan. But theologically and intellectually, in other words, you can explain it by intellect, through knowledge. May explain mo talaga na mayroong Diyos. You see? Kasi mahirap sabihin na mayroong Diyos kasi hindi mo naman, ang tanong kaagad ng mga pilosopo, ano sabi sa'yo, bakit nakita mo na ba? Yeah? O pagka binalik mo naman sa kanila ang tanong, hindi mo nakita, wala nang totoo. O, nakita mo na bang utak mo? Oh, sabihin mo ngayon. Sabihin niya, hindi pa. So, hindi ako naniniwalang may utak ka. Isip mo. Nakita mo na ba yung isip mo? Hindi pa. Alam mo, ayoko makipag-usap sa walang isip. Sige, alas ka na muna. So, you understand? So, yun yung mga philosophy. Pero I want you to explain, I want you to explain the doctrine of God by your own. Di ba? So, using your intellect, using your knowledge that you have received from the Word of God, from the teaching of the Word of God. Okay? Now, sa John 1:12, by the way, inuulit ko po ito mga kapatid, no? Sinabi ko na po sa inyo, ang Diyos, kinakailangan mapatunayan natin na mayroong Diyos. Okay? Paano natin mapatunayan na may Diyos? Kinakailangan itong incarnation, the doctrine of incarnation. Okay? Hindi yung carnation lamang na gatas. Incarnation. Okay? Now, listen. Para mapapatunayan mo na merong Diyos, yung isang Diyos ay nag-incarnate, nagkatawang tao. Yan kung paano natin ginagamit yan sa Tagalog. Nagkatawang tao. You'll see in the book of John, chapter 1, verse number 14, the Word and the Word was made what? Flesh, dwelt among us. You see that? Maliwanag dwelt among us. You see the word, the word here is in capital letter referring to the Lord Jesus Christ. Okay? Now, yung word, ang sabi dyan, was made flesh. And, what is the next one? Dwelt. Obviously, walang ibang personality sa langit na makikita mo nakipaghalubilo sa lupa at sa mga tao maliban sa Panginoong Jesucristo. Oh! Tapos na. Yeah. I don't know.
Hindi po naman ho tayo nanggagaling sa langit, pero alam natin na merong langit. At yung personality sa langit, ang Panginoong Jesucristo na lumikha ng langit at lupa, bumaba at nakihalubilo, mga kapatid, saan? Sa tao. Dwelt among flesh. Oops, huwag mo nang tanggalin. Yeah. And sabi nga ni John, we. Akalain mo, sinasama niya ang kanyang sarili. We beheld His glory. In other words, nakita natin yung kanyang kalwalhatian. Nakita natin yung kanyang kabutihan. Nakita natin siya. You say, bakit? Si John mismo, kapatid, ay apostol ng Panginoong Jesucristo na nagsasalita. Nakasama, in fact, he was the oldest apostle. Apostle, mga kapatid, huling namatay kasi preserve ang buhay niya doon sa island ng Patmos para mag-deliver ng letter, personal letter ng Panginoong Jesucristo sa 7 churches of Asia. See that? Now, brethren, this is not, this is very practical. This is very, hindi po ito pantasya, hindi po ito hausyaw. Kundi makikita kayo napakaliwanag na ang Diyos ay totoo sapagkat nagkatawang tao. Kaya mapapatunayan natin na may Diyos sa langit kasi bumaba ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao at nakihalubilo, mga kapatid. Then, ang sabi ng Biblia, as we beheld His glory, the glory as of thee. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Now, do you understand, do you realize na yung mismong binigay ng Ama, kapatid, ay nakita natin, tinanggap natin eh. Salamat sa Panginoon. I mean, practically, tinanggap natin. Now, ang problema nga lang, mga kapatid, merong hindi tumatanggap. He gave His only begotten Son because He loved the world. He loved the people of the world. You see, back to the verse, please. You see, now, ang sabi ng Biblia, as, not the one, John 1:14. Okay? Now, so makikita nyo, mga kapatid, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Why is that? Because He Himself is the grace of God, and He is the truth and the life. You see that? You realize that? So akalain mong tinanggap natin mismo ang Panginoong Jesucristo. I don't know about you, how serious you are. Kung nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, gaano ka seryoso, gaano ka totoo. Yung I'm talking about not just seriousness, but the reality na tinanggap mo talaga ang Panginoong Jesucristo. Bilang anak ng Diyos, bilang tagapagligtas. See? So maliwanag. He came. Nung sinabi ng Diyos, for God so loved the world that He gave. That's it. Yan na. Eto na, binigay na talaga ng Diyos. Nandiyan na. Presente na ang Diyos. Presente na yung kanyang only begotten Son. Yan ang sinasabi sa 1:14 of the book of John. See that? Now, so, bakit niya ibinigay ito? Tingnan mo, so nag-incarnate. Doon muna po tayo, mga kapatid, sa incarnation, mga kapatid. So, nagkatawang tao ang Diyos. So makikita natin, ang Panginoong Jesucristo, He is the God in human form. Okay? He is the God in human form. In other words, He is divine and human. Okay? He is divine and human. You see, because the Word became flesh. The Word became flesh. Hindi po siya, yung kanyang humanity is not a substitutionary. In other words, hindi po yung substitute ng kanyang deity. Tandaan niyo po itong katuruan na ito. Jesus' humanity is not a substitute for His deity. In other words, hindi po nawala ang pagka-Diyos ni Kristo nung siya ay nagkatawang tao. Is somebody's recording? All right. Somebody's getting the point?
Alright, makinig lang mabuti. Kasi yan sinasabi ko mga kapatid, huwag lang tayong maging Kristiyano. Magkaroon tayo ng Kristiyano may pagkaalam. The more na i-embrace mo ang Christianity if you know what you believe. Okay, watch this. This coming Sunday, I'll be preaching again about God. Okay? So, kaya kinakailang masanay yan ang gusto ko, maunawaan natin mabuti, makilala natin mabuti ang Diyos. Alright? So again, His humanity is not what? Is substitute for His deity. What is the deity? Yung pagka-Diyos ni Kristo. Alright? Hindi sapagkat siya ay nagkatawang tao, ay hindi na po siya Diyos. Kaya nga nagkatawan eh. Okay, yan ho ang hindi maunawaan ng ibang reliyon eh. Pagka ang baboy ay nagsapusa, ano siya dati? Baboy. Si Kristo po, nung siya ay nagkatawang tao, hindi ay ibig sabihin, hindi sa Diyos. Okay? Now, pagka sinabing ginamitan kayo ng verse na, anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Ako'y taong nagsasaysay. O bakit sinabi niyang taong nagsasaysay? Di tao siya? Oo nga, kasi nasa katawang tao siya. Ganun lang naman, napakasimpleng unawain eh. Pag sinabi ng Panginoong Kristo, ako'y taong nagsasaysay, hindi siya nagnanakaw ng personality kasi tao talaga siya. Pero pakitaan mo ko sa Biblia na nagsasabing, ako ay hindi Diyos. Wala ka makikitang ganyan. See that? Now, so, it's not a substitute, but it is an additional, you know. In other words, mga kapatid, Diyos siya na nag-incarnate, no? nagkatawang tao. So yung pagiging tao, that is, sabihin man natin, additional sa kanyang personality, but, kaya ko sinasabing ganun mga kapatid, because it is not a substitute for His deity. Okay? Now, here is the thing, kung bakit natin, so that's the very simple explanation, kapatid, ng incarnation. Okay, nakuha nyo? Now, para mapatunayan natin na merong Diyos sa langit, buwaba siya sa lupa. Tinupad yung sinabi ng Ama, John 3:16. Okay, sayang to kung matutulog kayo. Alright? And then, ibinigay niya, pinatunayan. Ngayon, maliwanag ang sinasabi ni John, nakipagsalamuha pa sa atin. Nakita ng napakaraming tao, nakipagsalamuha, mga kapatid. Okay? Ngayon, ibinigay niya ang kanyang sarili, siya namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa atin. And then, naalala nyo, nung siya ay palis na, nagpaalam siya sa kanyang mga disciples, aalis na ako, kasi kung di ako aalis, wala akong ipapadala sa inyo. You see? So, kaya, nung umalis siya, sabi niya, I will send you the Comforter in the person of the Holy Spirit. Okay? Now, sa incarnation pa lamang mga kapatid, makikita nyo na yung trabaho ng persona ng Banal na Espiritu. Alright? Bakit? Maganda hong makita po natin ang mga bagay nito. Because yung kanya pong kapanganakan, the birth of the Lord Jesus Christ is through virgin birth. Alright? Virgin birth. In other words, sino yung virgin na babae na ginamit niya? Mary, okay? Mary is the mother of Jesus, but he is not the mother of God. Okay? Si Mary, kapatid, ay mother ni Jesus in humanity, but not in His deity. Okay? Now, so makikita nyo rito, sa kapanganakan sa virgin birth, mga kapatid, yung incarnation. The incarnation here was accomplished through the Holy Spirit. Yeah? Yung incarnation dito, makikita nyo po, na-accomplish po ito through the Holy Spirit. With Jesus, you understand that, maraming beses na binabasa ko po dito, when Mary conceived Jesus in her womb. Pero, yan ang sabi ng Biblia na mahihiya sana si Mary, pero sabi ng anghel sa kanya, huwag kang mahiya sapagkat ang dinadala mo ay hindi bunga ng tao, kundi bunga ng, come on, talk back to me if you can, Holy Spirit, ng Banal na Espiritu. So, sa madaling sabi,
Yung incarnation through the birth, the virgin birth of the Lord Jesus Christ is through the power of the Holy Spirit. Maliwanag po yan. Okay? So in other words, ang nagtrabaho doon ay ang Banal na Espiritu doon sa incarnation na yan. Huwag niyong kalilimutan yung part na yan, mga kapatid. Sapagkat dyan po tayo magdidwell. Alright? Now, again, yung Diyos na ipinakita sa pamamagitan ni Mary pinanganak na nanggaling sa womb, sa sinapupunan ni Mary, para ma-process yung incarnation is through the works of the Holy Spirit. Diyos na naging tao, nagtrabaho, ay Diyos pa rin ang Banal na Espiritu. Alright? Now, huwag niyong kakalimutan yan, part na yan, kasi mamaya makikita niyo mga kapatid, na ang pagtatrabaho rin ng Diyos sa tao para maging kamukha ng Diyos ay through the Holy Spirit din. Same process. Interesting? Alright. Now, so it's clear mga kapatid. Tapos na tayo sa incarnation. Okay? Now, let's go doon sa balik na po tayo dito. Why do we need to study this? Why do you need to understand this? Okay? Why is that? Let's go muna doon sa Romans chapter 8 na binabasa po natin palagi, mga kapatid. In verse number 29. Very interesting matter ito, mga kapatid. Alright? I hope it's interesting to you. Verse number 29. For whom, are you with me na? He did what? For no. He also did what? Predestinate to be what? Conformed to the what? Image of His Son. Now, nakikita niyo po kung ano ang reference ni Paul dito when he wrote this letter to the Romans? Ang reference niya, yung Ama. You see, sabi niya, para maging kawangis, para maging makonform into the image of His Son. Now, why is this important to understand? Because what I want you to understand, brethren, is this. It is the will of God for us to be like Jesus. Ulitin ko po. It is the will of God for us to be like Jesus. So in other words, mga kapatid, it is the will of God for you and me to possess the Spirit of God and use the Word of God to make the children of God look like the Son of God. Mahaba yata yun ah. Hindi nyo maimamay-day yun. One more time. All right? You ready? Okay? It is, mabilis ka ba ito mag-type? May ta-type mo yun dyan. It is the will of God. Okay? It is the will of God for you and me to possess the Spirit of God and use the Word of God to make the children of God look like the Son of God. Ulitin nyo na lang dyan. Alright. Kasi pag hinintay ko kayo, matatagal lang tayo. Alright. Romans chapter 8, verse number 9. Maliwanag po ito. Gusto ng Diyos ay makonform tayo into the image of His Son. So, we become, listen now, we become like Jesus not by imitation but by incarnation. In other words, sa loob ang trabaho, hindi yung imitation. Alam nyo, naririnig natin yung talata na yun na sinasabi ni Paul. Anong sabi ni Paul, mga kapatid? Anong sabi ni Paul? Ang sabi ni Paul, let this mind be in you as which was in Christ Jesus. Follow me as I follow Christ. Okay, naunawaan yan? Now listen, it is not just, susundan mo si Paul, gagaya-gayahin mo si Paul. No. Now you have to put the minds of God in your mind.
You have to put the mind of the Lord Jesus Christ in your mind. You have to put the desire of the Lord Jesus Christ. Kaya, hindi po ito mga kapatid, sapagkat yan ang bihis ni Paul, ito rin yung bihis ko. Kaya pag nakita mo itong lakad ni Paul, ganyan din ang lakad ko. Kaya pag nakita mo si Paul, pag nakita mo ako, para mo na rin nakikita si Paul. Hindi po ganon. You have to sink in doon sa principle. In other words, parang kinakanlunukin mo, dalin mo sa sarili mo yung prinsipyo na yon ni Apostol Pablo. You see, magagawa mo yung ginagawa ni Apostol Pablo kung naniniwala ka sa paniniwalaan ni Apostol Pablo. Alright, paano lahat mangyayari ito mga kapatid? Now, listen to me now. So, paano nangyari na tayo po ay magiging katulad ng Panginoong Hesukristo? Okay? Yun po ang katanungan dito eh. Kasi kung yun ang desire ng Panginoong Hesukristo, na we must be like or conform into the image of His Son, paano? Kapatid, it is not our business. It is God's business. Kasi kung tayo ang magtatrabaho, kapatid, imitation yun. But if you will allow God to work within you, then that's not imitation. You see, that is God what? Merong pinapanganak na bago dyan. Kaya nga ang tawag sa atin ay born again. Kaya nga may ipinapanganak na bago. May ipinapanganak na bagong tao within you. If any man be in, he is a what? Creature. Di ba? So maliwanag po ba? Nasusundan niyo po ako mga kapatid? So, paano mangyayari ito mga kapatid? Nandiyan na yan. Ang hindi lamang po natin naunawan itong mga bagay na ito. Now, so sa dalawang bagay na ito, makikita natin, sa binasa natin kanina, ang desire ng Diyos sa inyo, sa iyo at sa akin, ay makonform sa image ng Panginoong Kristo na kanyang anak na ibinigay niya. John 3:16. Sinabi natin kanina. So, kalain mo mga kapatid, bumaba ang Diyos, pumunta sa lupa at nakihalubilo sa tao para patunayan na hindi imposible na pwede na ang Diyos ay mamuhay na kasama ang tao at ang tao ay mamuhay ng buhay ng Panginoong Hesukristo. So, nakikita nyo, hindi po imposible. Lahat ay possible. Yun na lamang ang Diyos ay magkaroon ng dual na personality, divine and human. That is impossible for us, but with God, nothing is impossible. All right? Now, so how we will do it? Paano natin gagawin ito mga bagay na ito mga kapatid? So maliwanag po rito, sa binasa po natin, na sa Galatians chapter 5 mga kapatid, merong dalawang pinahayag si Paul doon na dalawang klaseng tao. One is carnal and the other one is spiritual. All right? One is the flesh and one is under the spirit. Now, when we say the flesh, makikita po natin dito, the Apostle Paul was talking about the sinful nature of man. All right? It's not ito talagang flesh, itong katawan natin, but the sinful nature of man. Okay? Now, makikita nyo rito, sasabi ng Biblia, the works of the flesh, the works of the sinful nature of man are manifest such as this. Diba? So, in other words, the Apostle Paul was saying, ano ang mapuproduce ng isang sinful man by nature? Ito yung mapuproduce niya. Alin po yung mapuproduce niya? Nandiyan na po yan sa verse number 19. Ano po yun? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, inveighings, murders, drunkenness, revelings. You see that? Yan ang mapuproduce ng sinful nature ng tao. Alright? Are you following me? Alright. Now, but if you will live in the Spirit, okay? Ipinapakita rin ni Paul dito yung fruit of the Spirit. Now again, makikita nyo
doon sa works of the flesh are in the plural form. Okay, nasa plural form po yan, mga kapatid. But dito sa fruit of the Spirit is singular. Bakit po? Sapagkat ito ay isa lamang. In other words, hindi ka pwedeng mag-pick dito ng isa at iiwanan mo yung isa, ayaw mo ng isa. No. If you have the one, you should have the one. You should have the other one. Okay? Pag kung gusto mo ng isa, hindi mo pwedeng isang tabi yung isa. No, hindi po pwede. Pag kukuha ka ng isa, kasama yung isa. Damay-damay po yan. Alright? I hope naunawaan niyo po, mga kapatid. Amen. Alright. Now, so makikita po natin, sa binasa po natin, sa verse number 22, nandiyan po yung comparative na conjunction. Okay? Now, ang sinasabi dyan is the word but. But the fruit of the Spirit is love. Okay? Now, makikita mo na yan ay hindi, kaya nga comparative. Okay? Ginawa kong comparative yung salitang but dito para may compare mo yung mapuproduce ng Spirit at mapuproduce ng flesh. Ano yung mapuproduce ng flesh? Maliwanag. Makikita nyo? At ano naman yung mapoproduce ng Spirit? Maliwanag din. Sabi dyan, love. What else? Joy. What else? Then, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Okay? So, sinasabi ni Paul, ito yung mapoproduce ng works of the flesh. Ito yung mapoproduce ng Spirit. Spirit. Okay? Now, bilang isang Kristiyano, ang point natin dito is, ano ang implikasyon, ano ang pinaabot sa atin ng pag-incarnate ng Panginoon sa flesh. Ipinapaabot sa atin, pinapakita sa atin na hindi imposible tayo sa atin na makonform tayo in the image of His Son, Jesus Christ. Yun yung po yung incarnation, okay? Na kung ang Ama, kung ang Diyos ay nagkatawang tao, listen, hindi imposible sa tao na pospos ng banal na Espiritu ay makonform sa image ng Panginoong Kristo. Alright? Very simple, right? Very simple. Now, paano mangyayari ito? Sabi ng Biblia, mga kapatid, be not drunk with wine wherein exists, but be ye what? Controlled. You see? Controlled by the what? Holy Spirit. And then another words or passage in sabi ni Paul, grieve not the Holy Spirit. You see? So yan po yung mga bagay na dapat po natin tatandaan. Huwag mong papapagdalamhatiin. Ayun, dalamhati, mga kapatid, madali natin yung maunawaan pag meron tayong, pag tayo naglalamay. You see, maraming nagdadalamhati. Di ba? So, may kita nyo, something is, nakakalungkot, may ganyan, ginawa, and, but, you see, sabi naman ng Biblia, be controlled by the Holy Spirit. And as we allow the Holy Spirit to control us, mga kapatid, makikita nyo po, the fruit is what is springing up. Okay? Now, kapag ka nagtatrabaho, pag nasa atin ang Banal na Espiritu, makikita nyo po, oh, by the way, let me just I want you to take note of this. Most of the Christians are not familiar and do not emphasize the fruit of the Spirit in their life because what they want is the gift of the Spirit. Yeah? Now, pag pumunta kayo sa Corinto na sinuturo ni Paul patungkol sa gift of the Spirit, mga kapatid, or even sa mga letters ni Paul sa iba pang mga churches, si Apostle Pablo, tinutukoy niya yung gift as your power as you do something as you get involved in the ministry. Pag nag-i-involve ka sa ministry, you might have the gift of teaching.
But listen to me now, hindi ang ibig sabihin niyan magaling ka magturo. But the whole thing na in-emphasize niya ni Paul is about the power of the Spirit. So in other words, kapatid, the gift is the power. And the fruit is the character. Na hindi mo pwedeng paghiwalayin ang dalawang ito. Hindi ka pwedeng magkaroon ng character na walang power. At hindi ka rin pwedeng magkaroon ng power na wala kang character. You see that? So makikita nyo, kaya nga po ang isang Kristiyano ay meron ng dalawang yan. Kapag ikaw ay binigyan ng Panginoon ng power, meron kang character. You see that? You have the joy, you have the love. What is, kapatid, think about this. God has given you the gift. Binigyan ka ng gift ng Panginoon, gift ng pagtuturo. Okay, what if you don't have character? In other words, what if you don't have the fruit? What if you teach without love? Come on, talk back to me if you can. Anong pagtuturo meron ka? Anong galing mo sa pagpipreach kung wala kang love? Anong galing mo sa soul winning kung wala kang patience? Anong galing natin mga kapatid, sa pag-aawit kapatid, kung wala naman tayong peace of mind. Di ba? So lahat ng mga bagay na ito, you see, lahat ng mga bagay nito ay nagtatagpo po ito upang ang pinakang isang rason ay makonform tayo sa image ng Panginoong Jesucristo. Okay? So it's not impossible because God has given us the Holy Spirit. Kaya nga po, mga kapatid, hindi umaalis ang Holy Spirit sa atin. Pag pumasok ang Banal na Spirit sa atin, kapatid, hindi na aalis. Because the Spirit itself bear it witness that you are the child of the living God. You see that? So, yan po yung witness na ikaw ay isang anak ng Diyos at bilang isang anak ng Diyos, there is a possibility that you can be conformed into the image of His only begotten Son. Nakuha nyo, without this, without the fruit of the Spirit, without the love of God, kapatid, kailanman hindi ka magiging lovable without the love of God. Hindi ka ni-love, hindi ka minahal ng Panginoon kasi lovable ka. No, kaya ka naging lovable, minahal ka kasi ng Panginoon. We love Him because He first loved us. You see that? So makikita niyo po mga kapatid, ang issue rito is, kung ganito po ang kalagayan, gaano natin binibigyan ng pansin yung fruit of the Spirit sa buhay natin? You see, itong fruit ng Spirit na ito mga kapatid, ay nabubuhay ito sa isang environment na basically hindi natin nagugustuhan. Huwag kang magmalaki na naipapakita mo at pinapaniwala mo sarili mo na meron kang Banal na Espiritu at bunga ng Banal na Espiritu kasi lahat nandoon ka sa environment ng mga Kristiyano. Patunayan mo na meron kang love sa gitna ng mga taong hindi kaibig-ibig. Patunayan mo na meron kang joy kahit walang happenings. Let me give you something here, mga kapatid. You remember the book of James? Ano sabi ni James, mga kapatid? You can have joy even in the midst of temptation. In the midst of time, count it with what? All joy. When you what? Fall where? Into temptation. Hindi yung tukso, kundi trials. Yung trials, yung pagsubok na halos mag-give in ka na, magko-compromise ka na. You see,
Pagka ikay sinusubok, pagka ikay inuusig, pagka yung panahon na hindi mo na halos matanggap ang iyong pananampalataya, bakit ako nagkaganito? Kung kailan pa ako tumanggap sa Panginoon, kung kailan pa ako nakakilala sa Panginoon, bakit nagkaganito pa ang pamilya ko? Sabi ni James, count it all joy. So hindi sinabi ni James na count it all joy pagka nakasundo mo ang mga buong pamilya mo at ang buong nakapaligiran mo. No! Even in the midst of trial, count it all joy. Kaya nakita niyo mga kapatid, na ang talatang ito, kapatid, is independent. Independent. Hindi po ito katulad ng happiness. Ang happiness, dapat may happenings para may happiness. Pero ang joy, iba. May trials, and in the midst of trials, sabi ni James, count it all joy. See that? So, nakikita niyo po, kaya makikita mo, by doing this, unti-unti, yung sarili mo ay nakukonform into the image of Christ. Bakit? Sabi ng Biblia, He was despised and rejected of men, a man of sorrows. He was brought to the slaughter, but He opened not His mouth. Isaiah 53. See that? Yung mga bagay na yan, kapatid. See? Yung mga bagay na yan, dapat po natin matatandaan. Naalala ko mga kapatid, yung mga pinipersecute, yung mga inuusig ng mga Kristiyano. Sabi ng isang inuusig, sabi niya, pinapalo nila ako para isurrender ko ang aking pananampalataya. Pero habang pinapalo nila ako, masaya sila. Ako naman, habang pinapalo nila, masaya rin ako kasi inuusig nila ako kay Kristo. Kaya sabi ko, paluin lang ako. Pag pinalo nila ako, masaya ako. Pag pinalo nila ako, masaya sila. So pare-parehas kayo masaya. Ay maganda pagka ganun ang kaisipan. Pero kung ang kaisipan mo ay nagsasuffer ka lagi sa Panginoon, nagre-reklamo ka sa Panginoon, kapatid, walang nakukonform. Listen, what God has given us is eternal life. The life of the Lord Jesus Christ that we can live while we are here. And alam po natin ang eternal life ay walang katapusan. What is eternal, kapatid? Alam po natin na ang buhay sa ibabaw ng mundong ito is not eternal but temporal. Actually, kapatid, katiting lamang po ito. Katiting lang sa eternal. Ang nirereklamo natin, mga kapatid, ay wala pang isang oras sa Panginoon. Yung hirap na konti lang ang nirereklamo natin because ang eternal ay pagkatapos ng buhay na ito, mamuhay ka man dito ng 80 taon, kapatid, or 90 years, sabihin na natin. Gaano pa ang itatakbo mo sa eternal? That's more than 90. Kaya nga ang pinakamaganda, habang nasa temporal po tayo, mga kapatid, namumuhay tayo na ayon sa imahin ng Diyos. So what's the purpose of His incarnation, kapatid? What is the implication of that? What God wants us to do? Again, it is the will of God. It is the will of God for you and me to possess the Holy Spirit or the Spirit of God and use the Word of God to make the children of God look like the Son of God. See? Now, alam nyo, ang bawat tao po ngayon, ay namumuhay sa tatlong bagay na ito. Alright? Tandaan nyo po. One is bad. Second is good-bad. Third is good. What is bad? Doing the wrong thing for a wrong reason. That's bad. What is the good-bad? Doing the good thing for the wrong reason. What is the good? Doing the good thing for the good reason.
lahat tayo ay pwedeng mapunta sa bad-bad. At kahit tayong mga Kristiyano at mga unbelievers ay pwedeng gumawa ng good-bad. Pero only the Spirit-filled Christians can do the good. Did you get that? Kaya nga po, mga kapatid, titignan natin ng mabuti. Ano yung situation natin ngayon? Are we conforming ourselves? Do we allow? This is the best question, the best statement for that. Best question. Do we allow the Holy Spirit to work within us to conform us into the image of His Son? What are we allowing now? What fruit of the Spirit na nakikita natin sa panahon na sinasabi nating mahirap magpaka-Kristiyano? Alam niyo minsan, I don't know, maybe some of you here, yung iba sa inyo, nandun pa rin kayo situation na namuhay kayo sa bahay niyo, sa probinsya, na ang bahay ninyo ay walang bakod. Ako po, bata pa ako, naglalaro ako sa yard namin na malaki. Malaki yung bahay namin, nung ako'y bata pa, malaki yung yard namin. Alala ko yung tatay ko sa tuwing gabi, naglalakad po yun doon sa bilaran namin ng palay. Iniikot niya yun. Iniikot niya, naglalakad siya. So, malaki. Pero mga kapatid, wala ho yung bakod. Pero alam niyo ba, dumating sa punto na doon sa lugar namin na nagsisimulang magbakod yung mga tao. In other words, nakakalungkot. Bakit nagbabakura na ang mga tao? Kasi ang tao nakaisip ng gumawa ng isang bagay na hindi po nila dapat gawin. Which is, yun ang nagsasabi na kailangan natin ng Diyos. Kasi ang banal na Espiritu, hindi tayo sasawayin or sasabihin, hindi lang tayo tuturuan ng banal na Espiritu kung anong gagawin natin. At hindi tayo sasawayin ng banal na Espiritu sa masama natin gagawin, kundi tuturuan tayo ng banal na Espiritu ng tamang gagawin. Ang nakakalungkot, mga kapatid, pagka ang Kristiyano ay nag-focus na doon sa hindi niya dapat gagawin. You understand? Yun ang nakakaiyak. Na, you understand? For example, yung mag-isip ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Hindi mo dapat ginagawa yan. Saan nanggaling yan? Saan nanggaling yung kaisipan na hindi maganda na nilagay mo sa isip mo at magkukonclude ka na hindi maganda sa kapwa mo? You should not be doing that. Dapat ang iisipin mo lamang is the positive, itong tao ito, itong Kristiyano ito. Now listen, minsan, alam natin bumabagsak, alam natin nagkakamali ang isang tao. But we should understand, get this, the difference between wickedness and weakness. Ngayon, yung tao, alam natin na meron siyang weakness, pero yung weakness natin nila, kinukonclude na natin sa kanilang wickedness. No. A person might be weak but not wicked. Ang isang tao na siya ay wicked, minamahal niya na ang kanyang mga kasalanan. Pero ang isang taong nagkamali lamang siya, bunga ng kanyang kahinaan. That's weakness. So sometimes, kapatid, hindi po natin naunawaan yung mga bagay na yan. So sino ang magtuturo sa atin para maunawaan yan? The Holy Spirit. When we submit ourselves to the power or conviction of the Holy Spirit in our life. Now, ang isang Spirit-filled na Kristiyano, mapatid, is this. A Spirit-filled Christian who has learned to do the natural things spiritually and the spiritual things naturally. Yung bang darating sa punto ng buhay mo,
Ito yung isang spirit-filled na Kristiyano. Yan po yung natuto na gagawin niya ang isang natural na bagay spiritually. At gagawin niya rin yung spiritual na bagay na naturally. Did you get that? Parang natural na lamang sa kanya ang spiritual na bagay. Yun kapatid ang dapat mahantungan ng ating spiritual life. Na parang yung natural na bagay, itatrato natin, gagawin natin na spiritual na bagay. You see? Well, yung pakikisalamuhan natin sa tao, hindi po mga kapatid, plastic, hindi po kaplastikan, hindi po yung parang nakikisama ka lang, nakikibagay ka. No. Make it spiritual. How do you do that? All right, let them see Jesus in you. Let them see the fruit of the Spirit. Yan ho yung panahon. Listen, sa panahon na asar ka na, yan yung opportunity. Listen to me now. Ano sabi ni Paul? Everything na hindi maganda ang iyong pakiramdam, let it be the opportunity to do good. Let it be the opportunity to do good. Now, here's the thing. I'm almost done. Sa panahon na hindi mo nagugustuhan ang kasama mo, all right. Create a spiritual environment. All right. It's the opportunity to do good. What is the good thing? Leave them alone. Ayaw nilang maniwala. Ayaw nilang magpasabi sa iyo. Ayaw nilang makinig. Hindi, listen, bawat isa may karapatan silang maniwala sa kanilang paniniwala. Hindi kita pipilitin na maniwala sa pinaniniwalaan ko. Alright? If you don't, then I'll just leave you alone. Okay? I'll just leave you alone. Yan ang gusto mo? Alright, diyan ka. Alright? What are you doing? You're doing the natural to be spiritual. And you are doing now yung spiritual. Pag nakagawian mo na yan, kapatid, ginagawa mo na yung mga spiritual na bagay, natural na lamang sa iyo. Parang hindi nyo nakuha. Kapatid, kung matagal ka ng Kristiyano at parang laging bago lamang sa iyo ang ginagawa mo ng isang gawain ng Kristiyano, kapatid, kapatid, kamangha-mangha yun. Dapat sa tagal na nating Kristiyano, lahat ng trabahong Kristiyano, parang natural na lamang sa atin. It is something, mga kapatid. For example lamang, okay, hiwain pa natin, hiwain pa. Para lalo pang maging maliwanag. For example lang, pati sa giving. And it's amazing, kapatid, na maraming mga Kristiyano, kung kailan sila nag-12 taon, 15 taon sa simbahan, na dati na silang nagta-tithes, saka sila, pag edad nila ng 15 years sa simbahan, saka sila nagtanong patungkol sa tithes. Na samantalang blines na sila ng Panginoon, saka bibigay nila ng tithes in offering. Abay, hindi natandaan, namangha pa sa in other words, kapatid, para sa akin, natural na sa akin yung pagbibigay ng tithes. I will not question God about it. I will not question the Bible about it. You see, kasi kung aaralin mo ng mabuti, kapatid, sa Biblia, sa New Testament, hindi gaano pinag-usapan na gaano yung tithings, pero hindi inalis yung tithings. Sa Old Testament, issue masyado yung tithings because that's the very point kung paano sila magpapalakad ng bayan. Now, sa tithings, kapatid, sa New Testament, you will give more than that. Hindi lamang sila basta-basta, doon na lamang sa law. Kapatid, kaya nga sabi rito, mga kapatid, listen, back to Galatians chapter 5, verse number 23. Meekness, temperance, against such, there is no law. Okay? There is no law. You cannot legislate love. You cannot legislate meekness. You cannot legislate temperance. No. Hindi ka uutusan ng law na mahalin mo. Nakakita na kayo nakulong sapagkat pinilit. Kinulong. Bakit? Kasi wala kang love eh.
Dapat matuto kang mag-love. Kaya kinulong siya o pinaparusahan para siya magkaroon ng love. No, ang pinaparusahan actually, yung nagla-love na, umiibig na sa Panginoon eh. You see, walang pinarusahan sapagkat hindi niya iniibig ang Diyos. No, I mean, pinarusahan, lawfully ha? Lawfully. So, nauunawa nyo, walang batas na nag-uutos na ikaw ay maging meek. Walang batas na nag-uutos na ikaw ay umibig. Walang batas na uutusan ka, mga kapatid. Ayon dito sa Galatians chapter 5. You see, against such, nagmamahal tayo, hindi utos ng batas, kundi yan yung trabaho ng Banal na Espiritu within us. You see? So that's the fruit of the Spirit. It's no longer what the law says. Did you get that? So, kaya nga po, mga kapatid, the only way to be conformed into the image of God, into the image of His Son, Jesus Christ, is what? Kung paanong trinabaho ng Banal na Espiritu during the virgin birth ng Panginoong Kristo kay Mary, nagtrabaho doon ang Banal na Espiritu. Ngayon, nagtatrabaho din ang Banal na Espiritu upang maging katulad tayo ng anak ng Diyos na bubaba mula sa langit, pumunta sa lupa at nagkatawang tao. Ngayon, hindi man po tayo magkakatawang Diyos, mga kapatid, pero pwede tayo makonform into the image of His Son, Jesus Christ. Now, it's not about the flesh. Hindi po natin magiging kamukha ang Panginoon Kristo as far as the flesh is concerned, but into the image of His Son. Kasi, mga kapatid, maliwanag to, ang trabaho ay nasa loob at hindi sa labas. Okay? Are you getting something? I hope may naunawaan po kayo rito, mga kapatid. Sapagkat, listen, ang pinakang point dito, mga kapatid, hindi ka magiging katulad ng Panginoong Hesus Kristo without the work of the Spirit. You see, sapagkat makikita nyo kung anong maipoproduce, kapatid. Sabi ko nga sa inyo kanina, mga kapatid, dapat makita natin ang trabaho ng gift of the Spirit and the fruit of the Spirit. So without it, you never be conformed into the image of His Son. May I say this? The Holy Spirit makes Christian holy. One more time. The Holy Spirit makes Christian holy. That's the only way. Kaya sabi ko sa inyo kanina, the gift of the Spirit is about power, while the fruit of the Spirit is about character. Character without power is useless. One more time. Character without power is useless. Power without character is dangerous. Power without character is dangerous. While the other one is useless, the other one is dangerous. Okay? So kaya mga kapatid, pinakamaganda, let us allow the Holy Spirit to work within us. Kasi kung yun nga ang naging dahilan ng pag-incarnate ng Panginoong Kristo, gusto nating ma-turn naman tayo, hindi sa katawan, kundi sa imahe ng Diyos, sa karakter ng Diyos. Ma-conform tayo doon. We must allow the Holy Spirit to work. That is incarnation. Okay? Listen now. Tandaan po natin, mga kapatid, na napakahalaga ang katuruan nito. I'm trying to give you the implication. No, that's the implication of the incarnation of the Lord Jesus Christ from deity to humanity. Okay? So yan po yung implikasyon. Yan po yung pinapahatid sa atin, pinapaabot sa atin na it's possible. No? Kung naging possible na yung Diyos nagkatawang tao, tayo namang tao ay pwedeng makonform into the image of His Son. It's possible. Through the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit that works in the incarnation of the Lord Jesus Christ. The same Holy Spirit that will work in our life to be conformed into the image of His Son, Jesus Christ. Am I clear? All right. So sana po, may naunawaan po tayo ng mabuti. Did you get something?
Alright, para maunawaan nyo pa ng mabuti, sige, pakinggan nyo lang ng pakinggan mga kapatid kung saan man ito nakarecord. Amen? Alright, so you got something here from the college. Amen. Shall we all stand and let's come to the throne of God. Let's thank God for the message tonight. Father, thank you for your words. Thank you for the message. Now speak to your son. Speak to your children, O God. And ipakita niyo po sa kanila na hindi imposible na maging katulad kami ni Kristo. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Your heads bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts. Through that, then let's make business with God. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong mga anak na tiklop tuhod na lumapit po sa inyo. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang anumang nilapit po sa inyo. Nauunawaan po namin, O Diyos, na kinakailangan po kaming makonform into your image. And thank you, O God, in your own way, we can be like Jesus. Hindi po sa sarili namin paramaan. In fact, kung sarili po namin pamamaraan, we can never be like Jesus. We cannot conform ourselves into the image of your Son, Jesus Christ. It's impossible. But with that incarnation in our mind, O God, the possibility for us to be conformed to the image of Christ is simple. Because we have seen, O God, how you manifest how the Lord Jesus Christ manifests himself into human image. If it is possible, Panginoon, possible din po sa amin by your grace and in your own way. Salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your work. Thank you for your participation, the incarnation of the Lord Jesus Christ. And thank you also for your participation, for your work, O God, within us to be conformed into the image of the Lord Jesus Christ. Thank you. We praise you for what thou hast done in our life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Well, did you get something? All right, that's good. I hope this is clear and nawa ay manatili yan sa ating isipan, mga kapatid. It's so important. Napakahalaga po niyan. Okay? All right.